Nakikita po natin dito sa may Jerome, no, parang ding rojas ito kasi merong creek sa gitna. Yan, no. 안녕하세요 여러분. 잘 지냈어요? 보고 싶어 행복해서 만나서 반갑습니다. Ako po si Christopher Patal. So ngayon po, no, patungo po tayo sa Jerome Al Castillo. Ito po yung last segment ng Davao Coastal Road. So update po tayo. So tara, let's go. Bago tayo pumunta sa Jerome Al Castillo, daanan muna natin itong Dakudaw. Itong ginagawa nilang box culvert for the drainage system. So ito na yung ginagawa nila dito. Ito yung box culvert mismo sa daanan ng Dakudaw. Hanggang doon na sila, no, sa banda. Dahil tapos nila sa doon sa unahan, so dito naman sila banda patungo doon. Purpose kasi dito dahil pag uumulan kasi ng malakas, bumabahaan dito. So yung kanal hindi makakaya, kaya dito sa daanan ginawa yung box culvert para sa drainage system, para sa pag malakas na yung ulan hindi bumabaha dito banda sa may Dakudaw. So ito yung purpose bakit nilagyan nito ng box culvert mula doon hanggang sa dulo. Kaninang umaga doon po tayo sa may SIDC. Tiningnan natin yung Davao Bridge to Samal, yung dalawang poste sa gitna ng dagat. Tiningnan po natin gaano nakalaki ito. So ito na po yung dalawang poste dito sa dagat, isa sa Davao at isa sa may Samal. So nakikita po natin na mataas na po yung poste ng dalawa, no. Halos lampas na ito sa barko dadaan dito. Yan, tuloy-tuloy na po yung proyekto ng Davao to Samal Bridge, no. Wow. So hindi na talaga ito mapipigilan. Magkakaroon na talaga ng tulay ang Davao at ang Samal. At hindi na hassle sa pagpunta ng Samal, yung magdali-dali ka sa pagpila sa barge para makauwi ka ng Davao. Dahil nandyan na ang tulay, anytime pwede ka makadaan dito, anong oras. At mai-enjoy nyo pa ang kasayahan sa pagliligo sa Samal Island. Kahit saan sa Samal, anytime pwede ka makauwi ng Davao. Maganda ito sa itong proyekto para yung Samal Island makasabay sa pag-unlad ng Davao City. Baka balay mo magkakaroon ng Jollibee, Macdo at iba't ibang mga establishment dyan sa Samal Island. At ang dito naman banda, ito yung mga poste sa Davao area. Malalaki na, no? Masusunod-sunod na yung ang taas ng mga poste dito. Yan, no? Nakikita po natin, no? Yan, unti-unti na nabubuo. So ngayon patungo tayo sa Al Castillo Jerome.
tingnan po natin yung last segment ng Davao Coastal Road. So nandito na po tayo no sa Castillo Jerome. Papasok na po tayo no. Ito po. So nakikita po natin dito sa may Jerome no, parang ding rojas ito kasi merong creek sa gitna. Yan no. So nakikita po natin dito mahaba-haba rin yung creek nila dito sa may Jerome. So yun, nakikita po natin dito no sa may coastal banda dito sa may San Juan. So malaki-laki na rin pala yung natatambak dito at pormang-pormado na yung coastal road no. Pati dito patungo sa may Jerome no, yung landing area, yung last segment ng Davao Coastal Road no. Yan po nakikita po natin no. Ayos. So ito na po yung banda dito sa may Coastal Road sa may Jerome. So ito na po nakikita po natin may mga tambak na mga malalaking bato dito at mayroong mga stock file ng lupa no. Yan po nakikita po natin. May tingnan po natin sa aerial no. So ito na yung Castillo Jerome no. Dito nakikita po natin merong gagawing isang tulay dito para yung mga bangka dyan sa may San Juan makakadaan pa dito no. Then ito yung patungo ng Jerome na mismo area, landing point no. So ito na po yung sa pagtatambak dito sa may Jerome no. So ito yung nakikita po natin. So naka-land na po yung lupa ng Davao Coastal Road dito no sa may Jerome. Dito sa may banda sa may buntod. Ito yung tinatawag na buntod. Kung sa Tagalog pa burol. So ito po yung dadaanan ng Coastal Road dito sa may Castillo Jerome. So nakikita pa natin dito marami pang bahay ang natatamaan dito sa paglabas dito sa Jerome no, patungo sa may creek. So ito yung bahagi ng Castillo Jerome. So yun, hanggang dito lang yung update natin dito sa may Castillo Jerome no. So yun, please subscribe to my channel Chris Picor TV. I-follow po na nga akong Facebook page Chris Picor FB.
So thank you for watching. Kamsahamnida. Annyeong and God bless you all. Sarang iyo.